Ngayon naman mag-determinate tayo ng forward reverse na motor control. Ito pala mga materials natin, dalawang magnetic contactor, isang push button switch na BT-3 na type, at circuit breaker. Siyempre mayroon din tayong mga pilot light. Ngayon naman papakita ko sa iyo yung diagram at ititimit natin. Hindi kasi ako naglalagay dati ng number, pero may nag-request sa akin na lagyan daw ng number. Ayaw ko kasi nang lagyan ng number para masanay kayo o tayo na walang number, kasi minsan kasi yung mga control o yung mga magnetic contactor wala na yung number doon. Kaya kahit ganun pa man, papakita ko sa iyo yung number. Ito na bala yun. From line 1 pupunta siya sa number 1 ng stop push button. From line 1, ikukunin ko lang dito itong circuit breaker natin. Sundan mo yun ito. From line 1, kakabit natin dito. Tapos, kung kita nyo sa drawing, from line 1, ikakabit natin siya sa stop na number 1. Ito yung number 1 pala. Ito yung number 1. Ito yung number 2. Tapos yung number 3 at 4 ng forward. Number 3 at 4 ng reverse, number 3 at 4 ng forward. Kaya balikan natin yung drawing. From line 1, ikukunin natin sa number 1 na stop. Dito yun, stop. Ito yung number 1 nya. Dito na, ito ilalak lang muna natin. Tapos tingnan natin ulit yung number. Yung number 2 at saka number 3, naka-jumper siya. May wire yan. Ito na yon. Yung number 2 papuntang number 3 dito, naka-jumper na. Makita nyo itong jumper na to. Tapos na natin ang jumperan. Doon na tayo sa number 4. Ito na yun, bali. Ito yung number 4. Kaya balikan natin yung drawing. Yung number 4 papuntang normally close ng reverse na number 21. Tingnan natin sa contactor. Ito yung forward, ito yung reverse. Yung number 4 papuntang normally close ng reverse na number 21. Kakabit lang natin. Ito yung number 4. Ito yung number 4. Papuntang reverse, tingnan sa drawing, papuntang reverse na normally close na may 21. Ito yon. Ito yung forward, ito yung reverse na may 21. Kung makikita nyo, may number 21. Dito natin kakabit yan. Balikan natin yung drawing. Dahil nakabit natin yung 21, dito tayo sa number 22. Yung number 22 papuntang E1 ng forward. Yung number 22, ito yung number 22. Number 22. Yung itong number 22, papuntang E1 ng forward. Okay, hanap natin yung E1 ng forward. Kakabit natin dito. Lock natin. Tapos balikan natin ulit yung drawing. Tapos na yung E1. Ang E2 naman papuntang OLR o yung overload relay. Kung makikita natin sa symbol, OLR, overload relay. Papuntang sa overload relay na normally close, number 55. From E2 to number 55 na overload relay na normally close. Ito yung E2. Yung ito papuntang overload relay na number 55, 95, sorry.
Ito yung number 95. Kakabit natin dito. Medyo maiksi ang wire. Okay pa rin. Ayan na. From number to the balik natin ulit yung drawing. Yung number 95 nakabit natin sa normally close. Yung 96 naman niya papuntang line 2. Ito na yung line 96. Papuntang line 2. 96 papuntang line 2. Kakabit natin dito sa line 2 sa circuit breaker. Yan, tapos na. Natapos na natin tong lahat na to. Magkakabit naman tayo sa yung number 3 na jumper at 2 at 3. Maglagay tayo ng wire papunta sa normally open na forward o yung number 13. Ito na yun, yung jumper. Magkuha lang tayo ng wire dito. Kahit saan tayo maglagay sa may jumper na dito, walang problema. Kasi naka-jumper naman to. Kakabit natin sa number 13 na forward, normally open. Ito yung number 13 nya. Dahil nakabit natin sa number 13, yung kabilang side nya, yung number 14, papunta sa number 4 na forward sa push button. Pero dahil nakakonected to, mamili ka na lang ang pwede ka ikabit sa push button, pwede mo rin ikabit sa normally close na reverse. Kasi isa lang naman eh. Sa actual kasi, mas malayo kasi itong kung dito tayo magkakabit kasi yung push button nakadikit yan sa panel board, di ba? Ito, malapit lang to kasi magnetic contactor to. Kaya dito tayo kakabit sa number 21 na normally close sa reverse. Mula dito, yung isang normally open. Number 14 natin. Number 14 papuntang number 21 sa reverse. Ito yung 21. Kakabit natin dito yan. Ayan, nakabit na natin. Tapos na tayo dito. Dito naman tayo sa pilot light 1. Yung sa indicator ng forward. Pag nag-energize yung forward, iilaw to. Ito na lang ang gawin natin. Itong pilot light na to. Kakabit natin siya sa E1 at saka sa E2 ang dalawang linya niya. Ito yung dalawang linya niya. Kakabit natin to sa E1 at saka sa E2. Ng forward ha. E1, E2 ng forward ka. Didikit ko dito. Sundan mo lang sa camera. Didikit natin sa E1 at E2. Yan. Balikan natin ulit yung drawing. Tapos na tayo dito. Balik na naman dito na tayo sa yung 2 at 3. Yung number 13. Kung makita nito mag-jumper tayo. Yung number 13 na forward.
papunta sa number 3. Naka-jumper na to, di ba? Nakikita nyo na. Ang gagawin natin, ito na yun, naka-jumper na. Kaya hanapin na natin yung number 4 ng reverse. Ito na yun ng number 4 ng reverse. Papunta yung number 4 na reverse, papunta sa forward na normally close, yung may number 21. Yan, kabit muna tayo dito. Muna tayo ng wire. Yung forward number 4 papunta sa number 21. Papuntang 21 na forward, bali close. Ayan, nakabit na natin yung 21. Balik natin yung drawing. From 21, yung kabilang dulo na number 22, papunta na yan ng E1 ng reverse. From ito, dito, 22, kakabitan natin to sa E1. Yung number 22, papuntang E1 ng reverse. Ito yung reverse, may R. Kabit natin to sa E1. Tapos naman, balikan natin yung drawing. Tapos na nakabit yung E1. Yung E2 naman, papunta siya sa E2 rin ng forward o kaya overload relay na number 95 na normally close. Wala ito, pwede ikabit natin sa ito ng reverse, forward, pwede rin sa 95. Kaya 95 tayo mas pinakamalapit. Ayan na, nakabit natin sa 95. Tapos naman, tapos kabitan natin, ito naman ang normally open. Yung normally open natin sa reverse na number 13, ika-jumper tayo sa, pwedeng sa number 3 rin na reverse, pwede rin ikabit mo dito sa pinaka normally open rin ng forward yung number 13. Yung number 13 ng reverse na normally open, i-jumper natin dun sa number 13 rin ng forward na normally open. Yung number 13 nya. Ito yung number 13 nya. Kabit natin dito. Tapos kakabit tayo sa number 13 ng forward yung open. Kabit na. Balikan natin yung diagram. Tingnan natin ulit. Nakabit na natin to yung number 13 natin. Papunta sa number 13 rin sa forward. Yung number 14 naman ng reverse. Yung kabilang side ng normally open. Ikakabit natin rin sa, pwedeng sa push button ng reverse. Pwede rin sa normally close ng forward. Ulitin ko. Mas pinakamalapit kasi dito sa actual. Kaya dito tayo kakabit. From 14 to 21 na forward. From 14, ito yung number 14 natin. Kakabit natin sa 21 ng forward. Normally close. Ayan.
balikan natin yung diagram, nakabit na natin to. Ito naman nakakabit natin yung ilaw. Yung ito ng ipano kulay pula na to, wala na kasi akong available dito, kaya ito lang gagamitin ko. Kakabit lang natin to sa E1 at ito ng reverse. Ito na yun, from E1 at saka sa ito to na reverse. Yan lang, kakabit na natin to. Click natin yung diagram. Nakabit natin to iwan ito. Yung isang ilaw naman. Ito yun. Tatlong ilaw. From line 1 papunta sa direkta sa ilaw. Na yung pilot light number 3 natin dito. From line 1. Kuha tayo sa line 1. Papuntang ilaw. Tapos yung balikan naman natin yung ilaw, kabilang side ng ilaw papuntang 98 ng overload relay na normally open. Papuntang 98 normally open na overload. Ito yung pang trip natin, pag mag trip mag indicate siya ilaw. Kabit natin sa 98, yung normally open naman ng kabilang side 97, i-jumper natin sa 96 at 96 naka-jumper. 96 at 97 naka-jumper. Ayun na, kabit na, testing natin yung gawa natin. I-on lang natin muna ang circuit breaker. Tapos pipindutin natin yung forward. Kung makikita nyo, gumagana na yung forward, umiilaw na, gumagana na yung indicator. Dapat pag naka-forward tayo, hindi gagana yung reverse ha, kasi may interlocking tayong ginawa. Ito na yun, no? Electrical na interlocking. Ito na bali yun. Kaya hindi gagana yung reverse. Pag pipindutin natin yung reverse, so hindi gumagana kasi naka-forward siya, kaya hindi gagana. Kailangan mo natin hinto, i-stop. Tapos pag mag-reverse naman tayo, gumagana naman yung reverse. Kung makikita nyo isang ilaw, gumagana na. Tuyop ko muna, tapos i-reverse ko. Nakikita nyo. Kung naririnig yung tunog, kasi luma na kasi ito yung contactor, hindi ko pa na-servicingan, hindi ko pa nabuksan, kaya medyo may tunog siya. Ganun rin, pag naka-reverse na siya, once naka-reverse na siya, hindi mo na pwede rin ma-forward kasi may interlocking siya. Kasi mangyayari kasi yan, masusunog kasi yung motor kung magsabay siya kasi hindi alam ng 3-phase na motor kung ano ang ikukuman niya. Hindi dapat pwedeng magsabay yung forward at naka-reverse. Dapat may interlock talaga yan. I-stop na muna natin, tapos saka tayo makakapag-forward. Hindi pwedeng reverse, stop, tapos reverse, stop. Kaya yung makikita natin dito, yung ilaw, ito yung tatlong ilaw sa forward, sa reverse, saka sa trip indicator. Pag mag-forward tayo, makikita nyo, iilaw siya. Hindi pwedeng ma-reverse. Patayin mo na. So, pag mag-reverse naman tayo, umiilaw siya. Hindi rin pwedeng mag-forward. So, pag ihinto naman natin, pag i-trip naman natin to, pag iilaw yung dilaw. Kung makikita nyo, nag-iilaw siya, nakatrip siya. Hindi siya pwedeng energize. Once na trip yan, hindi siya pwedeng magagana. Kaya kailangan mo natin i-reset. Ngayon, natapos na natin sa control circuit. Ang sa power circuit naman, ipapakita ko na diagram. Ito yun, ipalalapit ko sa camera. Control muna yun, sa pagpapa-energize yun. Sa power naman, para sa motor, ito ay pang 3-piece to. Gagawa na lang ako ng ibang video para sa single piece na motor, paano natin forward reverse. Ito, ilapit natin sa magnetic contactor at saka yan. Yung line 1, kung makikita nyo yung line 1, yung line 1 ng forward, papunta siya sa
line 1 rin ng reverse. I-jumper lang natin yan. Tapos yung line 2 ng forward, i-jumper rin natin siya sa papuntang line 2 rin ng reverse. Tapos yung line 3 ng forward, i-jumper rin natin siya sa reverse na line 3. Ito yung sa line side to. Pag sa load side naman, ni-reverse na natin kasi nga forward reverse, di ba? Yung T1 ng forward, papunta na siya sa T3 ng reverse. Tapos yung T2 ng forward, papunta pa rin siya sa T2 ng reverse. Hindi na bago. Pero yung T3 ng forward, papunta na siya sa T1 ng reverse. Bali, ito yung line side, ito yung load side. Pero wag pa rin natin kalimutan yung overload ha. Ikabit pa rin natin itong overload. Hindi ko kasi na-drawing dito. Pero dapat may overload pa rin to. Papakita ko sa actual. Ito, bali yung kontakto natin. Diba, ito yung forward, ito yung reverse. Yung line 1 yan, ikakabit na. Makita nyo may L1. Line 1, ikakabit natin sa line 1 dito. Yan, makikita natin may line 1 diyan, diba? Yun lang, mag-jumper tayo. Tapos yung line 2 naman, i-jumper din natin dito sa line 2 niya, bali. Tapos yung line 3 niya, i-jumper na natin sa line 3, sa line side. Pero pag sa load side naman, baliktad na siya, bali. Yung T1 natin, papunta na siya sa T3 dito, T3 ng reverse. Tapos yung T2 naman ng forward, ganun, hindi siya nabago, papunta ng T2 ng reverse. Yung T3, kita mo yung T3 ng forward, dito siya sa T1 na, para na-reverse ang dalawang linya, para kaya siya magpo-forward reverse. Ito ay pang 3 piece po ha, hindi po ito pang single piece. Kaya kung sa single piece, gagawa na lang ako ng ibang video. Sana nakatulong sa inyo ang video na ito at nakatulong sa inyo ang video na ito at nagustuhan nyo. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang at hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video ko. Yun lamang po at maraming salamat. God bless.